Trident na CE7. All the way from Pangasinan naman ito. By the way, shoutout and then maraming salamat kay Sir Gani. Bali, galing ito sa may kapatid niya sa may Pangasinan. Tapos pinadala lang dyan sa may Payatas or sa may Sandigan Bayan sa may Litex, Fairview. Tapos pinadala rito sa atin or dinala rito sa atin para ipa-repair. Ngayon, anong pinaka-issue? By the way, shoutout and then maraming salamat. Maraming salamat pala kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, anong pinaka-issue? Lagi ng Trident na CE7. Bukod sa umusok. Hindi, umiinit. Umiinit yung either channel 1 or channel 2. Ngayon, ito yung pagkabalahan natin. Ipapakita ko sa inyo or panoorin nyo yung video na to para kahit paano may idea kayo kung ano yung dahilan kung bakit umiinit yung ganitong klaseng amplifier. Ano yung sira? And then, paano siya ayusin. Okay? Ngayon, naka-plug yan doon sa may bulb. Pakita ko sa inyo ha. Pansinin nyo. Kapag normal yung Trident or iMix na CE7, kapag normal yan, dapat bababa yung ilaw. Wala kang makitang ilaw na, yung ilaw niyan, yung baga sa loob, wala kang makita, dapat pino yan. Or bababa dapat yan. Ang nangyari sa kanya, ayan, nakailaw pa rin. Na hindi normal yan. Meaning, merong isa dito na umiinit. Merong isa na umiinit. Either channel 1 or channel 2. Ngayon, hindi ako titira ng thermal scanner. Bagkos, ito troubleshoot ko ulit siya ng step by step. Yan, sa mga kabisado na nila kung paano natin to gawin, pwede na kayo mag-escape, maghanap kayo ng ibang video. Pero sa mga hindi pa nakapagpanood and then gusto nilang alamin kung paano mag-troubleshoot ng itong klaseng issue ng Trident na CE7, uminit either channel 1 or channel 2, ito na yung pagkakataon nyo. Panoorin nyo. Ngayon, hindi natin alam. Halimbawa, hindi mo alam kung saan nung uminit dito, channel 1 or channel 2. Although, pwede mong ito 20 yan, tapos kakapain mo. Yan, kakapain mo, malaman mo yan kung alin yung side na uminit. Or, meron tayong thermal scanner. Eh, kung wala ka ng thermal scanner, di ba? Eh, dahil video lang ito. O, pakita ko sa inyo ng mano-mano naman. Ngayon, ito yung diskarte. Magbubunot ka. Ito channel 1, ito channel 2. Ngayon, bubunutin mo muna yung channel 1. Pinaka main supply. Okay, bunutin natin to. Ayan, binunot natin. Naiwan is channel 2. Ngayon, kung natin, kapag bumaba yung ilaw, meaning yung channel 2 ay good, channel 1 ang may problema. Ngayon, on natin. Oh, wala, ganun pa rin. Pumupugak-pugak pa rin yung ilaw, nakailaw pa rin siya. Meaning, maaring ito yung may problema, channel 2. Or either, parehas sila. Ngayon, ang gagawin natin, ibalik natin to siyempre. Balik natin yung channel 1, tapos bunutin natin tong channel 2. Pag naging normal yan, meaning, channel 2 talaga may problema, channel 1 is good. O, ayan. O, ayan, nag-normal siya, o. Diba? Bumaba na. Nagiging pino na siya. Meaning, maaring good yung channel 1, ang channel 2 ang may problema. Okay, sana sa bungad pa lang natin is may nakuha na kayong diskarte. O, ayan. Ano ang dahilan naman kung bakit umiilaw or umiinit? Diba? Ngayon, alam mo na kung anong channel lang may problema. Ang tanong naman, anong dahilan kung bakit siya umiinit or ano ba tawag yun? Magpo-protect. Okay, ito siya, oh. Trimmer. Ayan. Itong trimmer na to yung kulay dilaw. Yan lagi ang dahilan kung bakit nag-iinit ito. Nag-change value na siya. Kaya tumaas yung biasing. Ngayon, i-fix bias natin yan kasi request sa atin i-fix bias. Tapos, siyempre, kung fix bias natin to, i-fix bias na rin natin to. Kasi kung nasira nga ito, siyempre masisira din ito. Diba? Mas safe ang i-fix bias. Ngayon, troubleshoot natin or i-fix bias ko, ipakita ko sa inyo, tanggalin ko yung dalawang channel. Mabilis ang video lang ito. Nakalas na natin yung board ng channel 2. Ngayon, ang diskarte dyan, wala ka na ibang gagalawin dyan, kundi, ito lang, i-fix mo lang ito. Ito siya, oh. Kakatirin mo lang itong trimmer. Ito. No need na baklasin itong board na to. Wag nyo nang baklasin yan kasi matrabaho yan. Pag kabit pa lang ng transistor, ang dami niyan, sayang oras mo. Kaya pinaka-the best way ay pwede mo siyang katirin or either pwede mo siyang uga-ugain hanggang sa maputol. O, tulad nito, putol na yung isang linya. O, ganito mo na lang siya, o. O, putol na, di ba? Ngayon, ang nakalagay dito ay
332, 3K. Common naman to sa mga CE series eh, 3K. 3.3. Pasensya na, wag nyo nang pansinin yung kamay natin. Kuko natin, marumi yan, nagtatrabaho tayo eh. Yan, 3.3. Tapos nakalagay sa my board is 3K. Yan, 3K ang nakalagay sa board. Pero hindi mo yan masasagad ng 3K. Ang gagamitin mo dyan na value ay pwedeng 2.7. Ngayon, ako nagpe-playing safe ako. Wala naman sa usapan namin ni Bossing na magdadagdag ng output transistor. Ay, wala naman siyang na-request na ganun. Kaya gagawin lang natin, i-fix bias lang natin. Tapos, ibaba lang natin na konti yung bias niya. Okay, playing safe, ika nga. 2.7K ang ilalagay natin. Okay, di baling bumaba siya, wag lang tumaas kasi manipis yung heatsink nito. Ay, fix bias ko na siya. Yan, 2.7 lang ginamit ko dito. Papalabas lang tayo ng mga 0.25. Okay, mga 0.25 lang. Kapag nagdadagdag ako ng output transistor, minsan tinataas ko yan hanggang mga 0.3. Kasi nga, nagdagdag naman ako. Pero ganitong hindi na nagdagdag tayo, okay na yan. 0.25 lang. Ayan, ngayon, kapag sa digital tester yan, abot rin naman ng mga 0.3 yan. Eh, analog yung gamit ko eh. Mas gamit ko yung analog. Mas ano tawag ito, mas sanay ako sa analog eh. Ngayon, on natin. Naka-plug yan ha, yung socket ng supply oh. Pansinin yung ilaw natin. Nagiging pino na, hindi na siya umilaw. Meaning, ito lang talaga yung problema. Wala na, ito yung trimmer, ito. Yan, di ba? Marami kayong nakukuhang ideya sa akin. Sa paulit-ulit natin na paggagawa ng content nito, marami na rin nagpapasalamat sa atin na marami silang natutunan. O yan, 0.25 lang. Kung gusto nyo itaas yan, lagyan nyo ng mga 2.7, 2.8 pwede yan, tataas pa na konti yan. Pero ito pwede na to. Fix playing safe. Magpo 0.26 siya. Magpo 0.26. O yan. Okay na. Tapos kung saan pala naglalagay, gilid-gilid lang kayo ha. Yan, ito gilid tapos gilid lang. Huwag nyo na pansinin doon sa taas. Kasi yung taas na yan, tsaka itong gawing kanan, magkadugtong lang yan. Ito, tsaka taas sa gawing kanan, magkadugtong lang. Kaya gilid-gilid lang para hindi kayo malito. Tapos 2.7. Ngayon, working na yan. Gagana na yan. Ibalik ko ito, tapos linisan natin yung case. Tapos pasadahan ko itong channel 2. Okay, mabilis ang video lang tayo. Ang importante lang naman dito ay makapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin na baguhan lang siyempre. At the same time, mapanood ni Bossing kung paano natin gawin yung unit nila. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng customer dahil nga sa mga video natin eh, di ba? Pinapakita natin, kumbaga resibo natin to sa kanila. Ayan. Fix bias ko yung channel 2, ay channel 1 pala. Channel 1, naka-fix na yan ha. Yan, 2.7K yan. Yan. Ngayon, pwede na ibalik ito. Sabay audio test na tayo. Sana walang problema na yung ibang control niya. Tapos, ito, maglalagay tayo ng contact cleaner dito. Para matapos na yung video natin. Yan, nagkabit na ako ng speaker. May nakakabit na speaker yan. Tapos, mayroong audio input. Tapos, naglagay tayo ng contact cleaner dito sa may mga switch. Cellphone natin is, yan yung audio source natin. Laptop natin, hindi naka-charge yan. Ngayon, ito naka-220 ako ah. Yan, naka-220 yan. Yung bulb natin is, charger na kakabit dyan. Ngayon, ano yan, bahala ka dyan. Walang kainit-init to. Tsaka ganda ng bias, binaba natin na konti. Matagal lang yung delay niya. Ngayon, malakas din kung pang bahay lang. Wala ka nang hanapin dito. Malakas na to. Channel 1. Ito yung channel na yung uminit kanina. Malakas din. Copyright pala tayo. Bumibira rin eh, no? Okay, hanggang dito na lang ah. Okay na to. Goods na ito. Yun lang naman ginawa natin. Sana sa paulit-ulit ko, inulit natin. Sana sa kaulit-ulit ko ng video or kaka-upload na video, naway may natutunan kayo, may nakukuha kayong ideya. Paano tayo mag-repair? Iba-ibang brand or iba, minsan paulit-ulit na lang yung video natin para kahit paano ma-memorize nyo. Ayan, Sir Gani ng
Batasan, pwede na ulit ito ipadala ng Pangasinan. Yan, iMix na Trident CE7, umiinit. Okay na. And then, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, baka naman, pakisubscribe ng YouTube channel natin. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, 1 beses, 2 beses kada araw. God bless and then peace atin lahat.